Hey everyone, it's me again, Abby. If you noticed from my previous travel videos, I was calling it Lakwatsa ni Abby. It's because last year, 2024, when I started doing these travel diaries, I feel na naglalakwatsa lang talaga ako. Tumatakas sa realidad, umiiwas sa lungkot, kaya ako gumagala. Ang drama, di ba? But after a year of escaping and hoping to get healed, I had a lot of learnings during my adventures. I realized that right now, hindi na pala ako gumagala to feel okay. Gumagala na pala ako because I get to love what I'm doing and I have grown to love traveling. May it be solo or with friends or with family, may it be in a sea or in a mountain, I'm no longer traveling to heal. So I am happy to share with you guys my Travel Diaries 2.0. And this is Abby Travels. After 2 months, welcome to Palboro! And ayan na nga, kung may nanonood man sa video na to, we're going to Mount Pinatubo, Capas Tarlac via 4x4 ride. Medyo disappointed pa nga ang mga person dahil we were imagining na ang masasakyan namin is an open 4x4. Hi guys! Welcome to my vlog. Welcome to our vlog. Malungkot kami. Kami na naman. Kasi in-expect namin open. Charot! But later on, we realized na blessing in disguise pala na close 4x4 ride ang natapat sa aming apat. Dahil kung dito pa nga lang ay alog na yung mga utak namin, what more pa kaya pag yung open sa likod at wala kami halos makapitan. Bakit ka puro mag-isa? I feel you. Sige na sila kuya. Tapos dyan. Pulboron. Yan po yung nanggagaling sa tuktok ng Toblerone Hills. Ang ganda. We underestimated the trail going to Mount Pinatubo. Hindi pala siya basta-basta and we thought na chill-chill lang. Yun pala, bardagulan levels ang pagsakay dito. Now, nag-stop kami for photo ops dito sa tinatawag nilang Toblerone Hills. Dahil kung titignan mo nga naman, ay parang Toblerone chocolates nga ang shapes ng mga bundok sa paligid. Luckily, napagbigyan din ang hiling ng mga bata na ma-experience ang open 4x4 ride. Kaya, let's go!
Ngayon, simulan na ang journey going to Mount Pinatubo by foot. Kahit saan niya matapat ang mga mata mo ay super picture perfect ng lugar, kaya hindi pwedeng palampasin to. Hindi pwedeng walang picture-picture! Lapit na ba? Bilang? May countdown? Dito naman sa kalagitnaan ng lahar ay merong 7-Eleven kung tawagin na mabibilhan ng mga merienda and souvenirs. Pero mamaya na tayo bibili pagbalik dahil focus muna tayo sa goal. Sa bawat pagliko ay iba't ibang vibes ang ipaparamdam sa'yo ng trails ng Mount Pinatubo. May adventures sa pagtawid sa maliliit na water streams, may wow moments habang nasa paanan ng mga bundok, at may mga otherworldly feelings na mahirap din ipaliwanag. Habang papalapit na tayo sa ating final destination na Crater Lake, ay paganda na din ng paganda itong ating mga nilalakaran. In every trails that I take, words are really not enough to showcase kung gaano ka-amazing and awesome ang nature. And super grateful talaga tayo lagi that we get to see views like this right in front of us. Bisa eh. Betul ya. Larawan mo ngayon?
Kahit pagod sa mahabang lakaran, I just feel so blessed na instead na humilata lang ako sa bahay during my days off, is that I chose to take this trail and witness God's creation ng malapitan. Pagdating nila drone sa At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, the photo shoot for the souvenirs and documentation. Dahil kung walang pictures, hindi nangyari ang lahat ng to. We're going down to the... Ate, cellphone ko na sa'yo. Let's explore pa more. Aside nga sa view from above, meron pang stairs pababa, papunta malapit sa Crater Lake. Uy. Uy, matay. Namatay. Mas maganda yun sa view mo. Kanina. Medyo matagal na nga namin plano tong puntahan ng aking mga hiking buddies at ilang beses na rin kaming na-cancel ang schedule dahil sa pabago-bagong weather conditions. Kaya sobrang saya namin today dahil nandito na kami. Dito muna tayo sa isang tabi. Kunwari, appreciating the nature. Pero excuse lang yan para magpahinga. Grabe, I really can't believe na I'm doing these activities in my 20s. Thank you Lord talaga. After a while, parang magic biglang nagsibabaan na lahat ng mga hikers. Chance na natin to guys para makapagpa-picture ng walang photo bomber. Pagkatapos ng mahigit kalahating araw na hiking, we're now going back sa jump-off point para mag-wash up at mag-lunch. Ayan ang resulta. Pagod, gutom at ubos ang energy ng mga bata. And that's the end of my Mount Pinatubo journey with my friends.
I hope to see you again in my next travel.